Lagi ka ba nababarangay? Mas malaki pa yung binabayad mo sa damage na nadulot ng iyong kambing sa mga halaman o ari-arian ng iyong kapitbahay. O kamusta ka, kakambing? Siguro kaya ka nga nandito dahil ganun nga yun nangyari sa'yo. Kaya sa araw na ito, pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga pwede mong gawin para hindi ka mabarangay at hindi dun mapunta ang mga kinikita mo sa pagkakambing. So tara, samahan niyo ako. Para dun sa mga subscribers ko at mga followers natin na laging nakasubaybay sa ating mga video, okay, alam nyo naman na meron ako mga pastulan dun sa tabi ng kanilang goat house at makikita nyo, brown na. Tapos meron akong pangalawang area doon at pangatlo dito at syempre yung labas, pang-apat. Ayan, so nakikita nyo naman na meron tayong iba't ibang bakod para hindi makalabas ang ating mga kambing at makaperwisyo ng kapitbahay. So bakit namin ginawang ganun dito sa farm? Syempre, ito sa amin, ay yung kabilang yon sa kapitbahay, may mga tanim doon. Dito sa tito tita ko, lolo lola, yan, may mga tanim din dyan, malinis, kakagrass cutter lang. Tinataniman nila yan ng mga gulay. Tapos dito naman, sa isa ko pang tita, na meron silang dragon fruitan. Yan, mga dragon fruit doon. So tabi-tabi, yung lupa dahil ang mga lolo ko at ang kanilang mga tatay ay magkakapatid. Yan. So iba-iba ng plano na ginagawa dito sa aming mga lupa. Ngayon, kung gagayahin ko yung estilo ng karamihan sa magkakambing na basta na lang inaalpasan o walang tali ang mga kambing, wala rin bakod, basta ako sana lang mapadpad, nako, siguradong hindi man ako mabarangay, sasama loob sa akin ng aking mga kamag-anak. Bakit kamo? Syempre, matatakaw yung ating mga alaga. Dito pa lang sa damo, kayang-kaya na nilang linisin yan. At sila, hindi sila grazer o hindi nila inuubos yung mga yan. Ayan ay mga browser. Pag sinabi natin browser, kung saan nila gustong pumunta, kung saan yung masintahan o matripan nila, doon sila pupunta at manginginain. Papaano na lang kung matripan nila yung mga mamahaling halaman na nauso ng plantita. Tapos ka ngayon, bayad ka ngayon. O, di ba? Kasi marami, halos lahat ng dahon o mga klase ng halaman ay kinakain ng ating mga kambing. Sabi nga, dahon lang daw ng tsinelas ang hindi kinakain yan. So ano pamamaraan nga ba yung ginawa ko? Bukod sa pagbabakod na meron tayo ditong range net. Ayan, binili natin sa Shopee. Meron tayo dun cyclone wire na nilagyan natin ng steel matting. Yan, medyo magastos yun, pero worth it naman dahil talagang kaysa naman wala kang bakod tapos magbabayad ka na magbabayad sa bawat masisira na iyong alaga. Pangalawa, syempre mag-invest ka sa tali. So sa halagang hindi tataas sa 1,000 ha, mayroon ka ng tali para sa mga 30 kambing. Siguro sa akin yung 1,000 kasi ito wala pang 500 ang ginastos sa akin mga kambing. So 12 sila. Hindi naman lahat may tali, yung maliliit wala. Pero at least natalian ko lahat. At ito, pwede ko pangahatiin sa dalawa to Okay? So safe. Hindi sila makakalayo. Nandyan lang sila. Yan, kahit tumakbo, ayun, mapipigilan sila ng tali. Ayan, hindi pa masyadong sanayan si Mi Ito si Eudora, medyo sanay na to. Yan, tapos si Walter, tingnan nyo naman, sample. Yan ang kaya nilang gawin. Diba, on the spot Yun lang ka ako, kayang tuunan ni Walter at kainin yung mga bagay na nandyan. Mamaya nyan, pati dahon na lang kakainin na niya. So imagine, magawa yan sa hindi mo tanim o tanim na yung kapitbahay. Lagot ka ngayon, bayad ka. At syempre mga kakambing, buti kung mga lang, maliliit na halaman lang ang kanilang mga pinsala. Alam nyo ba na ang saging, ayan, kayang-kaya nilang ubusin yan. Ang kambing, alpasan mo yan sa sagingan, kaya niyang ubusin lahat ng saging, pati yung suwi o yung maliliit na tubo ng saging. At kaya niyang tanggalin yung sagingan sa loob ng ilang linggo lamang, di ba? So mabilis umubos ang ating mga alaga, kaya kung inaalpasan mo yan at makapunta yan sa sagingan, nako, pwede kang mareklamo. Pwede rin naman mga kakambing ng walang tali, pero wag mong gagawin yun ng tirik yung araw. Kasi kailangan mo ng stick nun. Tapos yung stick, syempre, papupuntahin mo sila dun sa lugar na hindi makapinsala. Ngayon, makukulit ang kambing, pupunta at pupunta yan dun sa gusto nilang puntahan. Ngayon, pagka hindi pwede dun, wala kang magagawa kundi habulin sila, itaboy o paluin para madala sila dun at pumunta sila sa gusto mong lugar. Yun. Hindi naman katulad sa ibang bansa, mayroong mga trained na aso para yung mag-herd ng mga tawag dito,
ng mga tupa o kambing, 'di ba? Tinataboy yun ng mga aso. So trained yun. So sa atin, tayo yung gagawa nun. Kung gagawin mo yun ng mga trick yung araw, ay nako, hihingaling kalawit dila mo. Matindi ang stamina ng mga kambing sa init at hindi kaya masyadong humabol dyan ng mga tao. So pagkakataong ito, ginawa ko lang syempre na may tali sila. Ayan, ito yung isang may tali, ay dalawa. Tapos meron hindi nakatali, yung pareho lalaki. So sunod naman sila sa babae. Ayan, at nakikita nyo naman yung ginawa nila sa langka. Para makita nyo rin yung example. Diba? Hindi naman grafted yan lang, kaya okay lang, pakita ko sa inyo kung paano nila sinakyan at inuubos ngayon. At kagaya nga nung nabanggit ko sa iba kong mga topic, syempre pag kambing mo ang pumunta sa ibang lugar at nakapinsala, ikaw ang magbabayad. Okay? Pero pagka kunyari yung aso tumawid sa inyo, tas napinsala yung kambing nyo, syempre sila naman ang magbabayad doon. At lagi mong tatandaan kung sino yung may paa, siya ang ikinukulong. Diba? Hindi yung halaman. Yung halaman walang paa yan ugat, di naman gumagala yan. Syempre ikukulong mo yung mga manok, yung mga kambing. At ang pagnenegosyo o magtatayo ka ng kabuhayan, dapat ikaw ay responsable. Dapat meron kang pananagutan. Kapag ang iyong mga alaga ay nakapinsala, babayaran mo syempre. Para hindi ka magkaroon ng kagalit o kaaway. Syempre magagalit sa yan pagka hindi ka nagbabayad ng iyong mga napipinsala. At syempre, payo ko na rin sa mga magkakambing. Huwag nyong sundin masyado yung sasabihin na kambing yan. Hayaan mo lang, kusa yan magpaparami. Ayan alpasan mo lang, mabubusog yan pag uwi. Yun nga, kapag ka magnenegosyo ka ng ganyan, iisipin mo rin yung mga katabi mo, yung iyong mga kapitbahay, yung inyong barangay. Kasi minsan may mga tanim na hindi lang sa kapitbahay. May mga tanim dyan na monitored yan ng gobyerno. Tinanim yan ng DNR, DA, na ipinatanim sa inyong tawag dito, committee ng agriculture sa inyong barangay. So ma-permission nyo rin, hindi lamang yung trabaho nila, kundi pati yung trabaho ng mga nasa gobyerno. Minsan pinapaganda nga yung ating kapaligiran, wag nating wag nating perwisyohin. Naubos niyo na. Yan, ay tsura na lang ka. Okay, so ganyan ang pwede mangyari sa tanim na yung kapitbahay pag hindi mo pinali o hindi mo i-manage ang iyong mga alaga. So sana magsilbi to ang babala sa ating mga kapwa magkakambing. Pag nagalit sa inyo yung kapitbahay, sige kayo, magkakatampuhan kayo. Okay, so yun lang, sana maging responsable tayo sa ating pag-aalaga at sana naman ay nakatulong kahit paano ang short video ko na ito. At ako ay mag-umpisa pa lamang ng kambing. Meron pa ako dito, unsold na yung dalawa ko nung nakaraang araw. So meron pa akong tatlong natitira na pang out. So dalawang pwedeng barako at saka isang pwedeng gawing inahin. Okay, so tingnan nyo na lang doon sa iba kong post para makita nyo yung detalye. Okay, so salamat muli sa inyong pagtitiwala, sa inyong suporta sa akin channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay subscribe na. YouTube channel Teacher Farmer Ali at Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Happy goat racing sa inyo. Bye bye.